King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1378 All-Around Leap sa Lakas. Ang hindi mabilang na maliliit na pulang sinag ng liwanag ay agad na lumitaw, at lahat ng mga ito ay nagsimulang mabilis na umikot habang naglalabas ng hindi maipaliwanag na lamig. Ang isa sa mga braso ng Ancient God Muyu ay nasugatan ng ilan sa mga pulang sinag ng liwanag na ito. O hindi. Ang Ancient God Muyu ay bumalik na sa kanyang katinoan sa ngayon, at agad siyang umatras. Nararamdaman niya ang isang lason na mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan, nakakainip sa kanyang utak at kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang divine power ay nagsimulang maubos habang ang kanyang isip at kaluluwa ay naging manhid at hindi nakatuon. Ancient God Muyu, ano ang iyong kalagayan? Agad na lumipad ang Ancient God Ice Jade at ang isa pang Ancient God. Kung may nangyari sa Ancient God Muyu, mas magiging mahirap para sa kanila na makarating sa pinakamataas na palapag ng Sensory Tower. Hindi ito nakamamatay. Ang Ancient God Muyu ay umupo sa lupa at agad na nagsimulang magpalipat-lipat ng divine power upang sugpuin ang lason. Ang Celestial Poison Silkworm Spirit Array ay nakamamatay lamang sa mga mas mababa sa antas ng Ancient God. Ang banta nito sa mga Ancient God ay medyo nabawasan, ngunit ang kanilang divine power ay patuloy na mauubos, at hindi nila kayang ituon ang kanilang isip. Ito ang God Origin Stones. Mabilis nitong mabawi ang divine power. Kung kailangan mong gamitin ang divine power, maaari mong gamitin ang batong ito. Ang Ancient God Ice Jade ay naglabas ng 2 piraso ng kumikinang na mala-jade na bato. Bukod sa paghahanap kay Xin Huang at sa Ancient God Seal, nakalap din sila ng maraming mahalagang mapagkukunan. Ang God Origin Stones na ito ay bahagi ng kanilang ani. Kinuha ng Ancient God Muyu ang God Origin Stones. Ang Ancient Soul Race ay isang lahi na dalubhasa sa Soul Dao, kaya medyo mas malakas ang kanilang panlaban sa mga lason na nakakaapekto sa kaluluwa. Gamit ang God Origin Stones, maaari niyang mabawi ang divine power sa anumang mahahalagang sandali, palayain siya mula sa kanyang problema. Kalokohan. Ang space transference ay ng brat na iyon ay kayang tumagos sa napakaraming palapag. Sa dimensyong ito, napigilan ang divine sense, at ang mga gusaling ito ng mataas na antas ng Heaven's Legacy Race ay maaari ding pigilan ang divine sense. Sa lohikal na pagsasalita, nang walang marka ng kaluluwa o kakayahang mag-spread ng divine sense sa isang partikular na lugar, hindi posibleng magpakita ng space transference ay. Sila ang may kontrol sa Sensory Tower, kaya hindi katakataka na magagawa nila ito. Dapat kang maging maingat at bantayan ang iyong paligid. Kapag nakakita ka ng space transference ay, gumamit ka agad ng soul attacks. Umalangaw sa kanilang isipan ang boses ni Yu Heng. Hindi siya makakakuha ng pangalawang pagkakataon. Malamig na sabi ng Ancient God Ice Jade. Bilang miyembro ng Ancient Soul Race, siya ay sobrang sensitibo sa enerhiya ng kaluluwa at isa ring master ng mga pag-atake ng kaluluwa. Tiwala ang Ancient God Ice Jade na, kung gagamitin muli ni Zhao Fang ang kanyang space transference ay, ito na ang huling beses na ginamit niya ito. Ituloy ang pagsulong. Bagamat na-activate na ang array, hindi mahirap i-disarm ito. Muling nagsalita si Yu Heng. Ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay medyo nagulat. Muli nilang naramdaman na si Yu Heng ay hindi maarok at misteryoso. Sa itaas na palapag, napagmamasdan ni Zhao Fang at ng maliit na paws ang magnanakaw ang bawat galaw ng koponan ng Ancient God Ice Jade sa pamamagitan ng Nonagon of Light. Nagsimula na naman silang magdisarma ng mga bitag. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Mayroon siyang ilang awtoridad sa Sensory Tower, kaya magagamit niya ang kanyang space transference ay para i-activate ang mga traps at array, ngunit kahit ang mga pagkilos na ito ay walang masyadong epekto. Maaari lamang silang bumili ng kaunting oras. Bagamat na-activate ang mga arrays at traps, nagkaroon ng paraan ang Ancient Soul Hall para desarmahan sila. Pagkaraan ng ilang oras, dinesarmahan ng koponan ng Ancient Soul Hall ang Celestial Poison Silkworm Spirit Array at nakipagsapalaran ng mas malalim. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa ikatlong palapag. Siguradong mag-iingat sila. Ang pangalawang pagtatangka ay hindi magtatagumpay ng ganoon kadali. Si Zhao Fang ay hindi walang ingat na kumilos.
Ang mga pagkakataong magtagumpay ay napakaliit, at kailangan din niyang harapin ang galit na pag-atake mula sa trio ng Ancient Soul Hall. Sa antas ng Ancient God, may kakayahan ang isa na atakehin ang Space Transference Eye at sirain ang kaluluwa ni Zhao Fang. Gayunpaman, kung hindi susubukan ni Zhao Fang na pigilan sila, ang tatlo ay mabilis na makakarating sa ika-6 na palapag, ang pinakamataas na palapag. Gaya ng inaasahan, ang trio ng Ancient Soul Hall ay mabilis na nakapasok sa ika-3 palapag at pumasok sa ika-4 na palapag. Buzz! Buzz! Sa sandaling ito, agad na naramdaman ni Zhao Fang ang isang malakas na enerhiya ng bloodline na dumaloy sa lugar. Ilang sandali pa, lumabas si Xin Huang, ang kanyang enerhiya ay unti-unting bumabalik sa kanyang katawan. Nakalusot ka, bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Tanging si Xin Huang lamang ang may kakayahang makipaglaban sa kalahating hakbang na God Lord, at ngayon, maayos na naabot ni Xin Huang ang tuktok ng rank 9, na nagpapahintulot sa kanya na humakbang muli sa lakas. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Xin Huang habang lumingon sa Nonagon, kung saan agad siyang namutla. Nakikita niya ang lahat sa Nonagon. Ang pangkat ng Ancient Soul Hall ay malapit nang makarating sa pinakamataas na palapag. Ang Ancient God JLC ay nakabantay sa labas ng Sensory Tower, at tila may iba pang eksperto sa Ancient Soul Hall na naruroon sa dimensyong ito. Ipinaliwanag ni Zhao Fang ang buong sitwasyon kay Xin Huang. Kung ganoon ang kaso, kailangan na nating umalis dito. Sabi ni Xin Huang pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Kung nanatili sila rito ng napakatagal, kapag dumating na ang ibang mga eksperto mula sa Ancient Soul Hall, mas mahihirapan silang tumakas. Ngunit ang pagtakas ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Pagkatapos ng lahat, ang mga eksperto sa Ancient Soul Hall ay mas mabilis kaysa sa kanila. Nangangahulugan din ito na ang isang kinakailangan para matagumpay na makatakas ay ang pagtiyak na hindi matutuloy ang Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC. Ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay nasa isang mahalagang sandali sa kanilang mga tagumpay. Muling nagsalita si Xin Huang. Kung maaantala sila sa oras na ito, makakaranas sila ng backlash at mahihirapan silang magtagumpay muli. At saka, kung magtagumpay silang dalawa na makalusot, tataas na naman ang lakas ng grupo. Magtulungan tayo para maantala sila ng ilang sandali. Agad na sabi ni Zhao Fang. Ancient God Muyu, ang iyong pangunawa sa mga bitag ay naging mas mahusay. Ang Ancient God Ice Jade ay mahinang tumawa. Napansin nilang lahat na ang Ancient God Muyu ay nakapag-disarm ng mga bitag ng mas mabilis kaysa dati. Hahaha, dapat kong pasalamatan si Yu Heng. Tumawa ang Ancient God Muyu. Habang dinisarmahan niya ang mga arrays, naging mas mahusay siya, at may mga pagkakataon pa nga na nakakakita siya ng mga pahiwatig ng walang anumang paalala mula kay Yu Heng. Bilisan mo. Ang huling palapag na lang ang natitira. Malamig na sabi ni Yu Heng. Nakarating na sa ika-5 palapag ang Ancient Soul Hall Trio. Malapit na nilang marating ang pinakamataas na palapag. Oo, ang Ancient God Muyu ay napuno ng paghanga kay Yu Heng, kaya handa siyang sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Umakyat siya sa harapan at sinimulang tanggalin ng sandata ang mga bitag at mga arrays. Maghintay. Biglang sumigaw si Ancient God Ice Jade. Ilang sandali pa, may lumitaw na figure sa daanan sa unahan nila. Xin Huang. Matigas na sabi ng Ancient God Ice Jade. Xin Huang, masunaring ibigay ang Ancient God Seal. Tinitigan ng Ancient God Muyu si Xin Huang at sinabi. Mangarap ka. Malamig na sagot ni Xin Huang. Swish. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, nagpalipat-lipat ng walang hangganang divine power, at naglabas ng ilang bolts ng masasamang enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Ilang bolts ng nakasisilaw na puting liwanag, na pinagkalooban ng mabigat na pisikal na kapangyarihan, ang bumaril pasulong. Kung gayon, hintayin mo lang ang iyong kamatayan. Nanlamig ang mukha ng Ancient God Ice Jade habang ang nyebe at yelo sa paligid niya ay agad na lumipad pasulong. Ang nyebe at yelong ito ay nagyelo sa lahat ng enerhiya at buhay sa kanilang landas. Boom! Bang! Ngunit sa pagbangga nila sa bolts ng lakas ng daliri ni Xin Huang, isang bahagi ng ulap ng yelo at nyebe ang nabasag. Lalong lumakas ang batang ito. Nagulat si Ancient God Ice Jade.
Sa kanilang dalawang casual na pag-atake, si Xin Huang ang may mataas na kamay. Kahit na ang Ancient God Ice Jade ay mas sanay sa pag-atake ng Soul Dao, ang kanyang divine power ay nasa antas pa rin ng kalahating hakbang na God Lord. Sa madaling salita, ang lakas ni Xin Huang ay umabot na rin sa antas ng kalahating hakbang na God Lord. Upang magkaroon ng ganitong antas ng lakas pagkatapos lamang na makapasok sa pinakamataas na rank 9, talagang tinupad ni Xin Huang ang kanyang reputasyon. Itinuon ni Ancient God Ice Jade ang kanyang mga mata, at mas malamig na intent energy ang Dom Alloy sa kanyang katawan. Ito ay sa wakas ay sapat na para mag-freeze at basagin ang bolts ng lakas ng daliri ni Xin Huang. Sa sandaling ito, isang mapangarapan na Silver Eye ang lumitaw sa itaas ng trio ng Ancient Soul Hall. Water Lightning Illusion Domain. Ang mga arko ng kuryente ay lumabas sa pilak na mata. Mabilis na naabsorb ng lightning energy na ito ang nakapalibot na ice energy at bumuo ng napakalaking water lightning net para takpan ang Ancient Soul Hall trio. Matapos ilunsad ang pag-ataking ito, agad na inalis ni Zhao Fang ang kanyang Space Transference Eye. Yung brat na naman. Malamig na sabi ng Ancient God Ice Jade. Kung hindi nagpakita si Xin Huang, makakapag-react siya kaagad sa Space Transference Eye ni Zhao Fang. Boom! Ikanaway ng Ancient God Ice Jade ang kanyang kamay, na naging sanhi ng paglabas ng isang ganid na Soul Beast na katulad ng isang peteng. Ang Shark Soul Beast ay nagpakawala ng malakas na ice water intent, na lumikha ng snowstorm na sumalakay sa water lightning net. Matapos magpumiglas ng ilang saglit, nabasag ang lambat ng kidlat ng tubig. Wala kang sapat na lakas para gawin ang anumang bagay sa amin. Malamig na sigaw ng pinakamataas na rank 8 Ancient God. Hindi pinansin ni Xin Huang ang kanyang mga salita, patuloy na nakatayong hindi gumagalaw sa daanan. Sandali lang. Pinipigilan nila kaming disarmahan ang mga array. Agad na sinabi ng Ancient God Muyu. Tumutok sa pagdidisarmahan. Ipaubaya sa amin ang natitira. Malamig na sabi ng Ancient God Ice Jade. Hanggat matagumpay nilang maabot ang pinakamataas na palapag, ang lahat ay matatapos. Ngunit nang handa na ang Ancient God Muyu na humakbang pasulong, inilipat ni Xin Huang ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo at nagpaputok ng ilang mabigat na bolts ng lakas ng daliri. Frozen Ice Mountain. Iniabot ng Ancient God Ice Jade ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng malamig na snowstorm. Ang napakalamig na snow na ito ay lumitaw sa harap ng Ancient God Muyu at namuo at naging napakalaking bundok ng yelo. Boom! Bang! Crash! Ang mga finger bolts ni Xin Huang ay bumagsak sa bundok at nagsimulang itulak ang mga ito. Nagulat si Ancient God Ice Jade. Sa paggamit ni Xin Huang ng kanyang bloodline energy, natatalo siya sa isang labanan ng mga pisikal na kakayahan. I freeze. Ang Ancient God Ice Jade ay tumawag, agad na pinalakas ang lakas ng nakakapanghinayang enerhiya upang ma-freeze niya ang mga pag-atake ni Xin Huang sa loob ng kanyang Ice Mountain. Ang lakas ng batang ito. Naging malungkot ang tingin ni Ancient God Ice Jade. Kung si Xin Huang ay tunay na bibigyan ng oras para mag-mature, siya ay magiging isang malaking problema para sa Ancient Soul Hall. Sa kabilang panig, ang kanyang Soul Beast at ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay nakatutok ang lahat sa pagbabantay laban sa mga palihim na pag-atake ni Zhao Fang. Ginamit ng Ancient God Muyu ang pagkakataong ito para mabilis na i-disarm ang mga bitag. Malapit na. Matiyagang maghintay para sa iyong pagkamatay. Ang Ancient God Muyu ay nanunuya. Nadisarmahan niya ang higit sa kalahati ng mga bitag sa ikalimang palapag. Malapit na silang makapasok sa ika-6 na palapag. Hanggat makakarating sila sa ika-6 na palapag at hawakan si Zhao Fang at ang iba pa para hindi sila makatakas, matulin na makakatulong ang Ancient God JLC. Pagdating ng oras, dalawang half-step God Lords na nagtutulungan ang tatapusin sina Zhao Fang at Xin Huang. Xin Huang, ang iyong Giant God Race ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumangon muli. Ang Ancient God Ice Jade ay nanunuya. Bagamat si Xin Huang ay nagtataglay ng napakalaking potensyal, hanggat maaari nilang sakalin ang banta na ito sa duyan, ang Giant God Race ay walang pag-asa. Ang mga bitag ay tumigil na sa paggana. Ang Ancient God Muyu ay biglang tumawag sa alarma. Makalipas ang ilang sandali. Boom! Boom!
Dalawang malakas na ripples ng bloodline energy ang sumabog mula sa itaas na palapag ng Sensory Tower, na naging sanhi ng panginginig ng dugo sa lahat ng tatlong miyembro ng Ancient Soul Race. Ang enerhiya na ito, hindi maganda. Napanguso si Ancient God Ice Jade. Ang dalawang energies na ito ay parehong puno ng bloodline energy ng Giant God Race, at ang isa sa kanila ay umabot na sa rank 9. King of Gods, Kabanata 1379. Nakataas ang ulo. Ang enerhiya na ito, hindi maganda. Napanguso si Ancient God Ice Jade. Ang dalawang energies na ito ay parehong puno ng bloodline energy ng Giant God Race, at ang isa sa kanila ay umabot na sa rank 9. Batay sa kanyang nalalaman, si Xin Huang lamang ang isang rank 9 Ancient God sa pangkat na ipinadala ng Giant God Race sa lugar na ito, ngunit ngayon, may isa pa. Sa sandaling ito, sumulong si Xin Huang, ang kanyang katawan ay puno ng napakalaking bloodline at pisikal na kapangyarihan. Ngayon na ang lahat ng mga bitag ay tumigil sa paggana, si Xin Huang ay walang mga hadlang. Swoosh! Swoosh! Kasabay nito, dalawang figure ang lumipad pababa mula sa itaas na palapag. Lord Huang, naparito kami upang tulungan ka. Ang sinaunang God Resplendence at Ancient God Thundermount ay may masasayang tingin sa kanilang mga mukha. Mamatay. Ang Ancient God Resplendence ay sumisigaw, ang kanyang dalawang palad ay naglalabas ng palad pagkatapos ng palad ng matalim na enerhiya ng hangin. Kapag pumipili ng cultivation resources, nakuha ng Ancient God Resplendence ang pangatlong 9 Lotus Jade Life Flower, kaya direkta siyang nakapasok sa rank 9. Bilang karagdagan, ang Celestial Blood Glass Fruit ay naging sanhi ng kanyang bloodline na mag-evolve at lubos na nagpapataas ng kanyang lakas. Bilang karagdagan, ang 9 Lotus Jade Life Flower na iyon ay may 9 na dahon ng lotus, na ginagawa itong isang perpektong mapagkukunan para sa mga naghahanap na makapasok sa rank 9. Hindi lamang nasira ang Ancient God Resplendence, nakapagtatag siya ng napakatibay na pundasyon. Tulad ng para sa Ancient God Thundermount, maayos siyang nakapasok sa tuktok ng rank 8 at nagkaroon ng napakalaking pagkakataon na makapasok sa rank 9 sa hinaharap. Paano ito nangyari? Sila. Ang Ancient God Muyu at ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay parehong naalarma. Hindi lamang si Xin Huang ay nakapasok sa peak rank 9, ngunit ang iba pang dalawang miyembro ng Giant God Race ay nagkaroon ng kani-kanilang mga menor de edad na tagumpay. Ang buong koponan ay nakatanggap ng tulong sa lakas. Kanina mo lang sinabi na wala kaming magagawa sa iyo. Ay verify natin kung tama ang mga salitang iyon. Walang pakialam na sabi ni Xin Huang habang dahan-daang umikot ang 5 Elements Intent sa kanya. 5 Elements Law Shattering Palm. Biglang itinaas ni Xin Huang ang kanyang palad, kung saan 5 puyo ng tubig, bawat isa ay magkaibang kulay, ang umiikot sa kanyang mga daliri. Ang bawat vortex ay naglalaman ng ibang uri ng intent energy. Pinakawalan niya itong engranding palad ng 5 light vortex. Ang napakalaking enerhiya na nakapaloob sa palad na ito ay maaaring sirain ang lahat, at saan man ito dumaan, ang nyebe at yelo ay mapapawi. Boom! Bang! Ang 5 kulay na palad ay bumagsak sa bundok ng yelo, na agad na nawasak ang higit sa kalahati nito, at ngayon ay nasa kalagitnaan na ito ng paggapas sa iba. Huwag mo nang isipin iyon. Nanlamig ang mukha ng 5 Elements Law Shattering Palm Ice Jade habang sinimulan niyang iwagayway ang kanyang mga kamay. Nagpadala siya ng sunod-sunod na alon ng nagyayelong hangin sa nagyayelong bundok sa pagtatangkang pigilan ang pagsalakay ni Xin Huang. Break. Umungol si Xin Huang, mas maraming enerhiyang 5 elemento ang nagtitipon sa 5 vortex na palad. Boom! Bang! Ang 5 Vortex Palm ay agad na dinurog ang Ice Mountain at dumagundong patungo sa Ancient God Ice Jade. Maaaring ang Xin Huang ito ay nakapasok na sa pinakamataas na rank 9, ngunit ang kanyang pangunawa ay umabot na sa isang ordinaryong kalahating hakbang na God Lord. Nagdilim ang ekspresyon ng 5 Elements Law Shattering Palm Ice Jade. Hindi na siya ang kalaban ni Xin Huang sa isang sagupaan ng mga pag-atake ng Divine Power. Bilang isang miyembro ng Ancient Soul Race gayunpaman, natural na hindi siya basta-basta makikipag-away kay Xin Huang sa Divine Power magpakailanman. Ang Ancient God Ice Jade ay nagwagayway ng kamay, kaagad na lumikha ng isang bagyo ng yelo na humarang sa 5 vortex na palad. Biglang,
Isang matalim na puting all ang bumaril mula sa bagyo ng yelo. Soul Silang All. Ang puting all na ito ay napuno ng kakilakilabot na malamig na enerhiya. Bago pa man ito tumama sa kanya, naramdaman na ni Xin Wuang ang lamig sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang pilak na mata sa itaas ng Xin Wuang, kumakalusko sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Crack! Isang Tribulation Lightning Flame ang dumagundong patungo sa nagyayelong all. Gago! Yung brat. Naging malamig ang tingin ni Ancient God Ice Jade sa galit. Kung sasabak siya sa isang long-distance na labanan laban kay Xin Wuang gamit ang soul attacks, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Ngunit sa pangkat ni Xin Wuang ay si Zhao Fang, nabihasa sa soul daw. Noon, natalo ang Ancient God JLC sa pinagsamang pag-atake ni na Xin Wuang at Zhao Fang. Nauna nang sinabi ng Ancient God JLC na ang mga diskarte sa bloodline ni Zhao Fang ay lubhang kakaiba at kailangan niyang mag-ingat sa paligid nila. Thump. Nauna si Xin Wuang. Ang pag-atake ng kaluluwa ng 5 Elements Law Shattering Palm Ice Jade ay lubhang pinahina ng Tribulation Lightning Eye Flame ni Zhao Fang, kaya nagawang baliwalain ito ni Xin Wuang. Boom! Si Xin Wuang ay muling nag-condense ng 5 vortices sa kanyang palad at pinakawalan ang kanyang pag-atake. Hindi ako direktang makipag-away sa kanya. Agad na nagsimulang umatras ang 5 Elements Law Shattering Palm Ice Jade. Si Xin Wuang ay isang miyembro ng Giant God Race, kaya ang mga kahihinatnan ng malapit na pakikipaglaban sa kanya ay napakasamang isipin. Wind walks the 9 heavens. Umihip ang hangin sa paligid ng katawan ni Xin Wuang, at agad siyang nagsimulang humakbang sa hangin na parang solidong lupa, puno ng magandang enerhiya. Sa mga tuntunin ng bilis, hindi pa rin siya maihahambing sa isang half-step na God Lord, ngunit sa mga tuntunin ng mga diskarte sa paggalaw, walang sinumang naruroon ang maihahambing kay Xin Wuang. Sa kabilang dulo, nagsimulang makipaglaban ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence kasama ang 2 pang miyembro ng Ancient Soul Hall. Bagamat katatapos lamang nilang masira, ang kanilang mga pundasyon ay napakatatag. Sila ay mas malakas kaysa sa karaniwan, na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang kanilang mga kalaban. Elder. Biglang napagtanto ng Ancient God Muyu na ang Ancient God Ice Jade ay nahuhulog sa harap ni Xin Wuang at tumawag sa alarma habang sumusunod siya. Gago! Masyadong malalim ang mga diskarte sa paggalaw ng taong ito. Napanguso si Ancient God Ice Jade. Ang lugar na ito ay masyadong makitid at ang pamamaraan ng paggalaw ni Xin Wuang ay masyadong malalim, na ginagawang imposible para sa kanya na lumikha ng malayong distansya. Bukod dito, si Zhao Fang ay nagtatago pa rin sa mga anino, kaya kung gagamit siya ng soul attack, kikilos si Zhao Fang para harangan ito. Umalis tayo sa lugar na ito. Nag-message agad si Ancient God Ice Jade sa iba. Sige. Ang Ancient God Muyu at ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay tumanggo. Ang makitid na hangganan ng lugar na ito ay tunay na naghihigpit sa kapangyarihan ng Ancient Soul Race. Ang Sensory Tower ay nasa ilalim din ng kontrol ng Giant God Race. Palagi silang hindi mapalagay habang nakikipaglaban sa teritoryo ng kanilang kalaban. Whoosh! 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 Ang trio ng Ancient Soul Hall ay agad na naghanda upang bumalik. Habulin sila. Sigaw ni Xin Wuang. Hindi nila maaaring hayaang tumakbo ang 3 kaaway na ito. Nalantad na ang lokasyon ng kanilang koponan, at kung mayroon pang ibang miyembro ng Ancient Soul Hall sa dimensyong ito, tiyak na gagawa sila ng paraan. Kaya, ang koponan ng Giant God Race ay nasa panganib pa rin at kailangan pa ring tumakas para sa kanilang buhay. Gayunpaman, kung sila ay tumakas kaagad, ang Ancient God Ice Jade at ang kanyang koponan ay mahigpit na hahabulin sila, kaya ang pagtakas ngayon ay walang kabuluhan. Nangangahulugan ito na kailangan nilang gawin ang Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC na walang kakayahang habulin sila bago sila tuluyang makatakas, at ngayon ay isang magandang pagkakataon. Hindi nila basta-basta mapapaalis ang Ancient God Ice Jade. Hahaha, saan ka tumatakbo? Tumawa ang Ancient God Thundermount, isang pagdagsa ng kasiyahang dumadaloy sa kanyang puso. Sa tuwing makakatagpo sila ng koponan ng Ancient Soul Hall noon, maaari lamang silang tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Ancient Soul Hall ang tumatakas. Sa bilis,
hindi kami makakasabay ng giant god race mo. Ngumisi ang ancient god Muyu. Sa sandaling ito. Ganoon ba? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa dimensyon ng kaluluwa. Buzz. Isang panaginip na silver eye ang biglang lumitaw sa harap ng trio ng Ancient Soul Hall. Isang mapangarapan na ambon ang lumabas, at ang mata ay lumikha ng maraming kulay na maze na naglalabas ng isang malakas na puwersang nakakaakit. Mag-ingat. Agad na tumawag si Ancient God Ice Jade. Ngunit ang kanyang babala ay ganap na walang kabuluhan. Ang mga kaluluwa ng Ancient God Muyu at ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay agad na sinipsip at ginapos ng hindi matatawaran na lakas na iyon. Malinaw na nakikita ng isa na ang isang bahagi ng kanilang mga kaluluwa ay nahila na. Zhou Feng. Ang mukha ng Ancient God Ice Jade ay isang piraso ng yelo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bilang isang miyembro ng isang lahi na bihasa sa Soul Dao at isang half-step na God Lord, ang Ancient God Ice Jade ay lubos na lumalaban sa gaze of the God Eye ni Zhou Feng. Sa sandaling ito, maaari niyang atakihin ang space transference eye ni Zhou Feng at pigilan ang gaze of the God Eye. Ngunit wala siyang oras para salakayin si Zhou Feng. Giant God Finger. Swish. Sa likuran niya, isang napakalaking bolt ng lakas ng daliri na may kahangahangang pisikal na lakas ang bumaril pasulong. Annihilating Flower Palm. Heavy Earth God Fist. Ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay parehong naglunsad ng malalakas na pag-atake sa Ancient God Ice Jade. Kalokohan, ang mga taong ito. Ang Ancient God Ice Jade ay lumitaw na bahagyang nataranta. Sina Zhou Feng at Xin Huang ay may perpektong pagtutulungan. Malinaw na napag-usapan na nila ang kanilang diskarte. Ang gaze of the God Eye ni Zhou Feng ay epektibo lamang laban sa rank 9 at mas mababa, ngunit wala itong epekto sa Ancient God Ice Jade. Samantala, maaaring salakayin ng koponan ni Xin Huang ang Ancient God Ice Jade nang hindi nababahala ang dalawa pa. Kung magpapatuloy ito, ang gaze of the God Eye ay hindi maaantala, kaya ang tatlong miyembro ng Giant God Race ay magkakaroon ng ganap na kalamangan habang nakikipaglaban sa Ancient God Ice Jade. Boom! Ang tatlong pag-atake ng Giant God Race ay sabay-sabay na dumaong sa Ancient God Ice Jade. Ang Ancient God Ice Jade ay nasaroon na pagdating sa Divine Power sa isang duel kasama si Xin Huang, lalo pa sa tatlong miyembro ng Giant God Race. Ancient Soul Body Transfer. Nang malapit ng dumaong ang mga pag-atake, ginamit ng Ancient God Ice Jade ang kanyang Secret Bloodline Art. Ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay naging itim at translucent, na para bang ito ay ganap na na-convert sa isang kaluluwang katawan. Kahit na ang mga pag-atake na ito ay maaari ring makaapekto sa kaluluwa, dahil sila ay mga pag-atake pa rin ng Divine Power, hindi sila makagagawa ng maraming pinsala sa kaluluwa. Bilang karagdagan, ang mga kaluluwa ng Ancient Soul Race ay napakatigas na. Kapag ginagamit ang lihim na sining na ito, maaari nilang harangan ang mga nakamamatay na pag-atake mula sa mga eksperto isang menor de edad na antas na mas mataas sa kanila. Boom! Ang mga pag-atake ng trio ay dumaan mismo sa Ancient God Ice Jade. Gamit ang pagkakataong ito, iwinagayway ni Ancient God Ice Jade ang kanyang kamay, nagpadala ng isang itim na pating na natatakpan ng snowstorm na umaakyat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang soul intent ni Zhou Feng at ang kanyang God Spiritual Eye ay nagkaroon ng matinding epekto, at ang kanyang Eye Bloodline Technique ay naantala. Terra na. Ang Ancient God Ice Jade ay bahagyang namutla habang siya ay tumawag. Ang lihim na sining kung paano ay pinawalang bisa ang karamihan sa pinsala, ngunit mayroon pa ring ilang pinsalang natamo sa kanyang kaluluwa. Habukin sila. Agad na humabol ang tatlong miyembro ng Giant God Race. Ang hangin ay napuno ng mga palad at mga daliri, lahat sila ay bumaril patungo sa trio ng Ancient Soul Hall. Paminsan-minsan ay ginagamit ni Zhou Feng ang kanyang space transference ay para gumamit ng nakakasakit na Eye Bloodline Technique o Illusion Arts. Ang kanilang target ay ang Ancient God Ice Jade, ngunit dahil isa lang itong target, madali din para sa iba na mahuli sa mga pag-atake. Ang dalawang Ancient God sa tabi ng Ancient God Ice Jade ay nahuli sa crossfire. Hindi. Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay napatay ng mga ripples mula sa mga pag-atake ng Giant God Race. Swoosh! Swoosh! Ang Ancient God Ice Jade at Ancient God Muyu ay nakatakas mula sa Sensory Tower, na mas masahol pa sa pagsusuot.
Ang Ancient God Ice Jade ay Mapatla. Ang kanyang kaluluwang katawan ay nagtamo ng malalaking sugat. Ang Ancient God Muyu ay natatakpan din ng mga sugat at nawalan pa ng braso. Ancient God Ice Jade, ano ang nangyayari? Agad na sumugod ang Ancient God Jalcy. Siya ay tila nag-aalala sa ibabaw, ngunit siya sa loob ay nanunuya. Nang mabaygo ang Ancient God Jalcy, hindi siya pinapansin ng Ancient God Ice Jade, ngunit ngayon. Relax, sa ating dalawa, hindi sila maglalakas loob na lumabas, ni hindi sila makakatakas. Bahagyang ngumiti ang Ancient God Jalcy. Ang koponan na pinamunuan niya ay natalo din sa grupo ni Xin Huang, kaya ang koponan ng Ancient God Ice Jade ay lubos na inaasahan para sa kanya na matalo din. Ngunit kung silang dalawa ay nagtutulungan, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Boom! Ngunit bago pa man matapos magsalita ang Ancient God Jalcy, ilang makapangyarihang aura ang lumabas mula sa entrance ng Sensory Tower. Pagkatapos, ang tatlong miyembro ng Giant God Race ay sumisingil. King of Gods, Kabanata 1380. Panalo sa isang round. Ang biglaang pagsulpot ng Giant God Race Trio ay naging sanhi ng bahagyang pamumula ng matandang mukha ng Ancient God Jalcy. Sinabi lang niya na ang Giant God Race team ay hindi maglalakas loob na lumabas, ngunit ilang sandali pa, nag-charge na sila. Mabuti. Pinapapunta mo talaga ang sarili mo para patayin. Ang Ancient God Jalcy ay nagbigay ng tuyong ubo at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Hindi rin inaasahan ng Ancient God Ice Jade na lalabas talaga ang mga miyembro ng Giant God Race. Nakatayo si Xin Huang sa harap ng Sensory Tower, ang kanyang maalalahang tingin ay nakatutok sa projection ni Yu Heng. Seryosong tinitigan ni Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ang dalawang half-step God Lords of Ancient Soul Hall. Kung hindi dahil sa utos ni Xin Huang, hindi sila kailanman mangangahas na maningil. "My Lord, ano ang plano natin?" Nag-message si Ancient God Resplendence. Ang kabilang panig ay may dalawang half-step na God Lords. Ang tanging taong may kakayahang tumayo laban sa kalahating hakbang na mga Lord sa kanilang panig ay si Xin Huang lamang. Hindi na kailangang alalahanin iyon. Pagdating ng panahon, dapat kayong dalawa ay magtulungan para tapusin ang rank 9 Ancient God na iyon sa lalong madaling panahon. Mahinahong sabi ni Xin Huang. Kaming dalawa ang haharap sa rank 9 Ancient God, kung gayon. Medyo natigilan ang dalawang miyembro ng Giant God Race. Siguradong haharapin ni Lord Huang ang isa sa mga half-step na God Lords, kaya sino ang haharap sa huli? Huwag magwalang bahala. Mataray na sabi ng projection ni Yu Heng. Ang dalawang half-step na God Lords ay nakaramdam ng kaunting panunuya sa mga salitang ito. Ang dalawang half-step na God Lord at isang rank 9 Ancient God ay hindi kayang makitungo sa mga miyembrong ito ng Giant God Race. Muling tumingin si Xin Huang kay Yu Heng, ang kanyang ekspresyon ay medyo lumabo. Sa ibabaw, ang Ancient Soul Hall ay may kalamangan, ngunit sinabi pa rin ni Yu Heng sa kanila na huwag maging pabaya. Bilang karagdagan, ang dalawang half-step na God Lords ay hindi sumagot. Makikita mula rito na ang taong ito ay may abnormal na katayuan. Dahil mayroon kang mga ideya sa pagpapakamatay, ipapadala kita sa iyong paraan. Mabangis na tumawa ang Ancient God Jalcy habang lumilipad pasulong, ang kanyang mabigat na presyon ng kaluluwa ay agad na kumawala sa ibabaw ng lupa. Pumunta ka. Tumawag si Xin Huang. Boom! Sa isang flash ng puting liwanag, tatlong higanti ang lumitaw sa ibabaw ng lupa. Ang bloodline energy ni Xin Huang ang pinakamalakas, at agad nitong pinaalis ang pressure mula sa kaluluwa ng Ancient God Jalcy. Swish! Inilabas ni Xin Huang ang isang daliri, na ikinalat ang projection ni Yu Heng. Ancient God Ice Jade, makipagtulungan sa akin na patayin muna siya. Agad na tumawag ang Ancient God Jalcy. Ang pinakamataas na rank 9 Xin Huang ay medyo maaaring makipaglaban sa kanya. Si Xin Huang ay nasa tuktok ng rank 9, at ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Higit pa riyan, ang Ancient God Jalcy ay hindi pa ganap na gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Kaya, mag-isa, mahihirapan siyang harapin si Xin Huang. Ancient God Jalcy, magkaroon tayo ng isa pang labanan. Si Xin Huang ay humakbang pasulong habang siya ay sumisigaw. Swish!
Agad na sinugod ni Ancient God Ice Jade si Xin Wuang. Ang Ancient God Seal sa kanyang kamay ang kanilang numero 1 target. Ancient God Ice Jade, ang kalaban mo ay ako. Isang boses ng kaluluwa ang biglang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang panaginip na pilak na mata sa hangin. Agad na natigilan ang Ancient God Ice Jade, at pagkatapos ay tumalikod siya at tumawa. Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay talagang hinamon ang isang half-step na God Lord. Hindi narinig ang ganoong bagay. Kahit si Xin Wuang ay hindi nakagawa ng ganoong gawain. Ayos lang din. Ako na muna ang bahala sa'yo. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Ancient God Ice Jade. Ano? Si Zhao Feng ay sasabak sa kalahating hakbang na God Lord. Ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay parehong tinamaan ng hindi paniniwala. Gayunpaman, sa katotohanan, sa loob ng Sensory Tower, ang Ancient God Ice Jade ay nagtamo ng medyo mabibigat na sugat, at mas kakaunting lakas ang magagamit niya ngayon kaysa sa Ancient God Jalesi. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob si Zhao Feng na hamanin siya. Pumunta ka. Ikanaway ng Ancient God Ice Jade ang kanyang kamay, nagpadala ng isang itim na peteng na nilamon ng bagyo ng nyebe na sumugod sa Eye of Heaven sa kalangitan. Earthshaking Nova. Ang Eye of Heaven ay nagtipon ng magulong enerhiya sa isang napakalaking bola. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawa, at ang itim na peteng ay galit na umungal habang ito ay naglalabas ng sunod-sunod na alon ng enerhiya upang labanan ang pinsala ng Earthshaking Nova. Kasabay nito, lumitaw ang isang ripple ng eye intent sa malapit. Ilang sandali pa, isang itim na draconic flame ang tumalsik. Ancient Soul Race. Giant God Race. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumawa habang ang itim na apoy nito ay lumaki at lumaki, sa kalaunan ay naging isang itim na araw na nagpadala ng mapangwasak na apoy sa buong mundo. Habang humihina ang apoy, dahan-daang lumitaw ang isang itim na dragon na 5 hanggang 6,000 talampakan ang haba. Itong enerhiya. Napakalakas ng bloodline. Mas malakas pa sa Giant God Race. Nakuha ng lahat ang kanilang atensyon sa Black Destruction Serpent Dragon. Black Destruction Serpent Dragon. Destruction Dragon Race. Natigilan si Xin Wuang. Natural na nakilala niya ang itim na Serpent Dragon na ito bilang isa mula sa Divine Illusion Dimension. Hindi lang niya inaasahan na pinaamo ni Zhao Feng ang itim na Serpent Dragon. Bilang karagdagan, ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging mas makapal, at ang katawan ng Serpent Dragon nito ay naging katawan ng isang tunay na dragon. Destruction Dragon Race. Gulat na sigaw din ng iba. Ang Destruction Dragon Race ay nasa ika-9 na ranggo sa 10,000 Ancient Races at isa sa mga pinaka-nakakatakot na karera pagdating sa pakikipaglaban sa kapangyarihan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Black Destruction Serpent Dragon na ito ay isa lamang rank 8 Ancient God, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nawalan na ng gana makipaglaban. Destruction Dragon Breath. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nagsimulang tumalsik ng itim at pulang apoy. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umabot na sa rank 8 ilang oras na ang nakakaraan, at pagkatapos maabot ang level na ito, binigyan ito ni Zhao Feng ng maraming mapagkukunan. Isang hakbang na lang ang layo ng Black Destruction Serpent Dragon mula sa tuktok ng rank 8. Boom! Isang napakalaking itim at pulang bola ng apoy, isang miniature na araw, ang nagpaliyab sa buong mundo. Bagamat ito ay rank 8 lamang, ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging napakalakas ng mga pag-atake nito. Water Lightning Illusion Prison. Ang Eye of Heaven ay naglabas ng Binding Type Illusion ay Bloodline Technique. Isang berdeng asol na Water Lightning na enerhiya ang agad na bumalot sa Ancient God Ice Jade, ang kapangyarihan ng ilusyon na tumagos sa kanyang katawan. 10,000 Lee of Ice. Ang Ancient God Ice Jade ay malamig na sumangot, at ang lamig ng buto ay nagsimulang dahan-dahang kumain sa bola ng apoy. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Eye Bloodline Technique ni Zhao Feng at ang Black Destruction Serpent Dragon's Destruction Dragon Breath ay parehong madaling nabawi. Tunay na pambihira ang half-step God Lords. Si Zhao Feng ay labis na nabalisa. Ang pakikipaglaban sa isang kalahating hakbang na God Lord ay talagang masyadong nakakatakot.
At ito ay noong ang 10,000 Li of Ice Jade ay nasugatan ng husto at wala sa peak condition. Swish! Ang itim na painting ay tumanggap ng utos ng Ancient God Ice Jade at nagpatuloy sa pag-atake sa Eye of Heaven. Makipaglaro sa alaga ko sandali. Ngumisi si Zhao Feng habang ginagamit niya ang spatial shift para ipadala ang maliit na pasang magnanakaw. Meow! Ang munting pasang magnanakaw ay agad na nag-extend ng dalawang paa. Sa isang flash ng nakasisilaw na Silver Ron, isang Silver Cat Phantom ang bumungad. Ang pilak na pusa na ito ay unti-unting lumaki hanggang sa ito ay mas malaki pa sa painting, at pagkatapos ay sumugod ito. Iyan ang lihim na bloodline na sining ng Ancient Soul Race, ang Soul Devouring Strike. Gulat na tinitigan ng Ancient God Ice Jade ang maliit na pasang magnanakaw. Ngunit pagkatapos ilabas ang pamamaraang ito, naglaho ang munting pasang magnanakaw. O hindi. Biglang may napansin ang Ancient God Ice Jade. Swish! Ang munting pasang magnanakaw ay lumitaw malapit sa kanya. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagpahaba ng dalawang paa. Ang kaliwang paa nito ay naglabas ng puting halos ng liwanag habang ang kanang paa nito ay naglabas ng kulay abong yelo. Nang ang Ancient God Ice Jade ay nilamon ng puting halos, kahit na hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan, naramdaman niya kaagad na pinipigilan ang kanyang lakas. Samantala, ang kulay abong yelo ay pumasok sa katawan ni Ancient God Ice Jade. Hindi pa niya naramdaman ang lamig mula sa kulay abong yelong ito noon pa man, ngunit sa sandaling hinawakan siya nito, nagsimulang kumalat ang nagyayelong enerhiya ng yelo sa kanyang katawan. Kahit na nilinang ng Ancient God Ice Jade ang Ice Intent, hindi pa rin niya maiwasang manginig. Ito ang mga kapangyarihan ng Godzillang Race at ng Ice Deep Race. Ang Ancient God Ice Jade ay tumawag sa alarma. Saan ba nanggaling ang maliit na pasang ito? Meow! Ang munting pasang magnanakaw ay gumawa ng kakaibang mukha at saka tumakas. Gagong pusa, saan ka tumatakbo? Ang Ancient God Ice Jade, ang kanyang malungkot na ekspresyon, ay nagwagayway ng kanyang kamay, nagpadala ng napakalaking bundok ng yelo patungo sa pusa. Bagamat siya ay lubhang nasugatan at kasalukuyang pinipigilan ng lihim na sining ng maliit na magnanakaw na pusa, ang mga pag-atake ng Ancient God Ice Jade ay napakalakas pa rin. God Eye Disintegration. Ang Eye of Heaven ay agad na nakatuon sa pag-atake ng Ancient God Ice Jade at nagpakawala ng isang panaginip na liwanag. Whoosh! Biglang humina ang kapangyarihan ng bundok ng yelo. Paano ito nangyari? Nagulat si Ancient God Ice Jade. Ang mga taong ito ay nagbigay sa kanya ng napakaraming sorpresa ngayon. Nang humina ang lakas ng pag-atake, ang maliit na pasang magnanakaw ay nakatakas pabalik sa Sensory Tower at sa itaas na palapag. Sa sandaling ito, God Eye Duplication. Ang Eye of Heaven ay biglang naglabas ng isang panaginip na ambon. Isang napakalamig na bundok ng yelo ang lumipad mula sa ambon, sumipol patungo sa Ancient God Ice Jade, ang cultivation ni Zhao Feng ay sumulong, at ang pag-atake ng Ancient God Ice Jade kanina ay mas mababa sa Soul Annihilating Roar ng Ancient God Jalesi, kaya ang pagdoble nito ay medyo mas madali. Ito. Ang hakbang na iyon na binanggit ng Ancient God Jalesi. Nanlaki ang mata ni Ancient God Ice Jade sa gulat. Sa sandaling ito, ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon ang Origin Destruction Energy nito at nagpakawala ng Black Red Dragon Phantom, na sumisingil sa Ancient God Ice Jade. Kaboom! Ang Ancient God Ice Jade ay nawala sa ilalim ng dalawang pag-atake. Samantala, pinilit ni Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ang Ancient God Muyo na tumakas. Silang dalawa pagkatapos ay agad na tumulong kay Xin Wuang. Ang Ancient God Jalesi ay agad na nahulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Siya ay handa na tumulong sa Ancient God Ice Jade nang bigla niyang napagtanto na si Zhao Feng ay nagtagumpay sa pansamantalang pagpigil sa kanya. Ito ay simpleng hindi maisip. Paano mapipigilan ang isang half-step na God Lord ng isang peak rank 8 Ancient God? Bagamat si Zhao Feng ay may maraming panlilinlang at maging ang mga katulong tulad ng Black Destruction Serpent Dragon at ang munting pasang magnanakaw, hindi pa rin dapat ito ang nangyari. Ancient God Jalesi, matatalo ka rin sa pagkakataong ito. Biglang nagsimulang gamitin ni Xin Wuang ang walang hangganang enerhiya ng mundo. Kasama ang iba pang miyembro ng Giant God Race,
Napuno niya ang kalangitan ng mga palad at kamao ng enerhiya na nagbabantang lumunin ang Ancient God Jailsi. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Jailsi ay medyo mapatla. Ang dalawang half-step Godlords ay talagang hindi katugma para sa koponan ni Nazin Wuang at Zhao Feng. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay nagawa ni Zhao Feng na sugpuin ang Ancient God Ice Jade, na isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa itaas na palapag ng Sensory Tower, muling na-control ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umabot na sa pinakamataas na antas ng awtoridad sa Sensory Tower at maaari na ngayong itulak ang saklaw sa 10 milyong li. Biglang lumitaw ang tatlong puting spot ng liwanag sa gilid ng hanay ng Sensory Tower. Buzz! Sa isang flash ng puting liwanag, ang Nonagon ay nagsimulang palakihin ang rehiyon sa paligid ng tatlong tuldok ng liwanag na iyon. Dalawang miyembro ng Ancient Soul Hall at isang gwapo at eleganteng kabataan ang mabilis na pumunta sa Sensory Tower.